Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong mga pahayag ni former Senate President Franklin Drilon tungkol sa nangyari sa 2025 budget. Medyo may matinding hamon siya kay Pangulong Marcos Jr. Tapos sinisi din niya ang Kongreso sa nangyari sa budget na tinawag niyang the most corrupt budget. Okay, so dito po sa One News PH, ito yung article, Marcos should regain control of national budget. Sinulat ni John Vic Mateo, published January 30, 2025. So ito ang kanyang statement ni Senate President, former Senate President Franklin Drilon. I was in the Senate for 24 years. I look at the budget for 24 years. This is the most corrupt. They, meaning the lawmakers, kongresista, mga senador, they really mangled the budget, and the executive branch can no longer recognize it. Mangled, tinadtad. Wala nang itsura. Grabe. Then dinagdagan pa niya, President Marcos should regain control of the budget process. Wala na daw. The president has lost control. So, mahina. So, ito ang hamon ng dating Senate President sa Pangulo. Dapat, yung kanyang influence, lakasan niya. Kasi, he has lost control, sabi ng dating Senate President. Ito, dinagdag pa niya. Regardless of the legalities of what has happened, the most important thing is that the President has lost control of the budget process. Mabigat ito, coming from a veteran senator, a lawyer, Justice Secretary, former Justice Secretary. The President has lost control. Mahina. Hindi na siya sinusunod eh. Sabi pa niya, this is evident because the budget was mangled and the funds that were supposed to fund the programs necessary to move our economy disappeared. Kaya nga may National Expenditure Program na tinatawag, National Expenditure Program. So ang dapat gawin sana ng mga kongresista, either bawasan nila, hindi pwedeng dagdagan. Wala talagang chinap-chap, wala nang forma. Kung sasakyanan pa, chinap-chap, wala na yung original na wala na yung original. Okay, so magbasa pa tayo sa iba. Ito pa, the lawmakers, sabi ng veteran senator, the lawmakers went overboard when they moved some of the programs proposed by Malacanang to unprogrammed appropriations to fund their own projects. Sumusobra na kayo, sabi ng dating kalihim. Sobra na. Example, yung education, tinanggalan ng 10 billion para sa computerization. Ano pa? AFP modernization program, pila ka billion, I think 15 billion. For peace, ako, ito ang pinaka-importante, for peace, 50 billion. Ang dami. So yun, na plano na yon,
para yung economy natin, yung economic development natin pag unlad is magkakaroon ng momentum. Anong nangyari? Pinagtatanggal. Anong inunang pinunduhan? Mga proyekto ng mga lawmakers. So yung program ng national government napunta sa unprogrammed funds. Anong ibig sabihin? Walang pundo. Maghanap pa ang gobyerno ng pundo. Oh, niligay, mangungutang. Kaya ang utang natin, sabi ng isang journalist, si Mr. Jarius Bundok, aabot, susubra ng more than 20 trillion by the end of this administration. Magiging bankrupt ang administrasyon nito, sabi ni Mr. Jarius Bundok. Okay, so ano pa? So, dagdag ng dating sila, the executive branch can no longer recognize what the economic managers crafted in the National Expenditure Program. Wala na. So, anong solusyon? I don't know kung ano. So, dati nagpayag ang dating senador na walang blanco. Kasi pinasinungalingan niya si sabi ng itong si Senator Drilon na wala daw blank so ang sinasabi niyang walang blank items yung GAA, which is correct. Ito yung ginagamit ng mga loyalist na ginagamit nilang depensa na si Senator Drilon na nagsabi na mali si Pangulong Duterte. Ngayon inaamin na ni Senator Drilon kasi maliwanag na mayroong blank items doon sa bicameral report. Bakit sila umamin? Kasi mismo, kaya nga pasalamat tayo kay Congresswoman Stella Kimbo, dahil inamin na mismo ni Congresswoman Kimbo na mayroong blank items. So settled na yung issue. So anong ibig sabihin nun? That's falsification according to Congressman Alvarez. Pag-aamin yun na gumawa sila falsification of legislative documents. At yun ang isang basihan, yung petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab, yung petisyon na isinampa nila sa Korte Suprema para ma-invalid o maging unconstitutional ang 2025 budget dahil nga yung falsification of legal documents. Legislative documents. Sabi naman ni Senator Drilon na mahirap daw yun. Baka hindi lulusot. It's not enough ground, sabi ni Senator Drilon. Abogado rin, Anyway, kanya-kanya ng mahirap daw na ma-declare na unconstitutional o invalid ang 2025 GAA by virtue of that blank items. I don't know kung ang perspective ni Attorney Vic Rodriguez, Vatican na trial lawyer, alam naman na magsampa ng petition kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vatican abogado, prosecutor ko ilang taon, sabi niya invalid yan. So labanan na ito sa korte kasi yung falsification of legislative documents, mayroong kaukulang parusa, anong tawag doon, prison correctional, maximum imprisonment of 6 years plus multa. So I don't know kung ang aking hiling sana maparusahan ba yung gumawa ng ganun dahil kalukuhan Pero mo yan, national budget, i-blank mo yung okay lang sana kung yung amounts is
thousands lang, hindi, million yung ilang blank spaces yun, more than 23, totaling to billions. Nakalimutan ko na kung yung fill in the blanks nila. Talagang ano na yun, hindi na katanggap-tanggap. Sabi ni Congresswoman Kimbo na okay daw yun dahil may authority daw ang technical staff na mag-fill in the blanks. Ang mag-fill in the blanks yung yung error, typographical or grammatical errors. Kaya ang tanong, yung fill in the blanks, typographical error ba? Ang sabi, hindi masagot-sagot ni Congresswoman Kimbo. So, again, good luck. Good luck sa judicial process. Magpasalamat tayo kina Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez dahil mabilis yung aksyon nila at naisampa na nila ang petisyon sa Korte Suprema. At sana naman ang Korte Suprema aksyonan kagad ito para ma-resolve na ang issue.